kalikasan ay ginawa na nakakasustain sa kanyang sarili. Malaking parte ng sustainability na ito ang malalagong mga kagubatan. Ito ang pinaninirahan ng mga hayop at pinagkukunan ng pagkain. Ang mga nilalang sa kagubatan ay kinakailangan ng iba pang mga nilalang para mapagpatuloy ang kanilang lahi. Subalit, paano naman ang mga nilalang sa dagat? Halika at pag-usapan natin ang mga coral reefs. Karaniwang bansag ng mga biologist sa mga corals at coral reefs na kagubatan sa ilalim ng karagatan ay the rainforest of the ocean. Dahil gaya ng usual na rainforest, ang coral reefs ay sinusuportahan ang vast array of marine life within a relatively small area. Ang mga isda at iba pang mga organismo ay nanganganlong, nanginginain, nagre-reproduce at nagpapalaki ng kanilang mga offsprings. Kahit maliit lamang ang kinocover ng mga reefs sa buong karagatan, less than 1% lamang ang tirahan ng around 25% of all the world's marine life. Over 4,000 different species of fish rely on these reefs. Nangangailangan kasi ang mga corals ng sunlight para mabuhay, kaya doon lamang sila nakikita sa parte na naaabutan pa ng sikat. Ngunit nakamamatay din sa kanila ang sobrang init galing sa araw, kaya hindi rin sila nabubuhay sa depths shallower than 70 meters. Though meron naman ibang species na deep sea corals na nakakasurvive sa lamig ng tubig at hindi nagre-rely sa photosynthesis. They feed solely on food particles na palutang-lutang sa tubig. Animals kasi ang mga corals at hindi halaman. Ito ang biggest misconception about them. Sila ay mga hard at soft polyps that live together as a colony. At aside sa pagiging tahanan ng mga sea organisms, nililinis din ng mga hayop na ito ang tubig sa paligid. Isa sila sa mga indicators na malinis pa ang tubig sa parte ng dagat. Punta naman tayo sa benefits nating mga tao sa mga corals. Ayon sa pag-aaral, 500 million people rely on coral reefs for food. Fish and other organisms eaten by humans ay galing at namumuhay sa coral reefs. Mabisang pananggalang din ang mga reefs. Sa panahon ng bagyo at water surges, nagiging natural barrier sila, protecting coastal communities. They also act as a buffer to slow down water to prevent erosion. And in recent years, coral reefs have also become a tourist attraction. During COVID, an estimation of $71 million was earned by diving industries for coral diving and watching. Nang hinati ng may lalang ang kanyang mga likha, ang isang bahagi ay nasa lupa at ang iba naman ay namumuhay sa tubig. At kapwa binigyan ng paninirahan at pagkukunan ng ikabubuhay ang lahat ng mga nilalang. May rainforest o mga kagubatan sa lupa at may mga coral reefs naman sa ilalim ng dagat. Sadyang nakamamanghang disenyo na kahit ang mga bagay na sumusuporta sa lahat ng mga nilalang ay mismong mga wonders of creations.